o ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa araw at oras nito, kanina po ay tumatapos po sa inyong banal na. Langit po ng bawat sa namin na banal na Espiritu ay tumuin kami at siyempre magtuturo at magpapaunawa ng lahat ng aming narinig tungkol sa iyo. At ranaport na awa kami kung tamang dalangin namin sa pangalan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon tayo po yung mga pag-una. Yan. Ang ating pong pag-usapan ngayon is ito po ay may pamagat po ito talaga. Religion versus kingdom. Ngunit ang nilagay ko na nandiyan, why is kingdom? Bakit ang kakarayan? Hindi po ako pipili sa pagtutuloy ng kakarayan. Hanggang hindi yun. Sabi nga ni Bishop dito, nung nakaraan, sabi niya, bakit hindi ka mag-seminar kung gumawa ng conference tungkol sa kakarayan. Kasi mas maganda daw para gawin kung yung kanyari pag meron tayo sa labas tayo, mas maganda daw na ituro ito sa ganong pamamaraan. Pero sabi ko naman, hindi ka naman magiging lang. Inuundi-undi ko sila upang maunawaan nila kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kasi pag binigla mo yung tao tungkol sa pag-aaral ng kaharian, hindi talaga nila mauunawa. Mahirapan talaga. Una-una, hindi ko tinuturo sa mga primary school. Ikalawa, hindi ko tinuturo sa mga seminary. Wala po. Hindi po talaga ang mga tinuturo nila doon about psychology, pornakin, faith. Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, wala akong nagtuturo. At lagi po akong nakikinig sa mga sermon doon po sa radyo at sa TV. Lagi po kong pinatyanat at pinutut sa channel doon sa TV sa pagkakos ng live kay doon sa radyo. Wala po talaga akong narinig na aral tungkol po sa aral. Pero may pasaring lang. Pinapasaring lang po nila ang kaharian. Yan. Sa Matthew 13, verse 51 and 52, tingnan po natin. Matthew 13. Focus lang po tayo sa Mateo. Haliman po kasi ng Kingdom of God is sa Mateo. Okay, ano sinabi ko sa Matthew 13? Meron na po ba dyan? 51. Okay, natin po dito, tama ba yung 51 and 52? Sabi niya, naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi sila sa kanya. Oo. Sinabi niya sa kanila sa video. Kaya ang bawat iskriba na sinanay, tingnan niyo po sa video, he said to them, therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and what is old. But, ito po kasi pag hindi mo tunawaan, but i-translate sa pamamagitan ng kaharian natin. Sabi po rito, kung yung scribe
iba ng kaunawa ng kaharian ng Diyos. Pag ito'y naunawaan niya, ang lahat ng bagay sa kanya, yung bago at yung luma, ininalabas niya at yung kaharian ang tinadala niya. Nawawala na yung mga ibang aral, ang aral niya. Tingnan nyo At sinabi, Jesus ko yung nangangaral dito. And he said to them, therefore, every scribe who was being trained for the kingdom of heaven. Na-train ba kayo sa kingdom of heaven? O na-train tayo sa aral ni po? Karamihan kasi, na-train tayo sa aral ni po. Yan po yung katotohanan. Hindi ko naman inaano yung aral ni po. Kasi yung aral ni po, maganda rin yan. Sabi nga dito, kay Paul po, it is important to correct our understanding when we read Paul's writing. Dapat natin maunawaan pagdating ng pagbabasa ng mga sulat po hindi po gospel. Sulat. Kaya nga napakatagal maunawaan. We got to approach them from the point of view. Paul is not intending to focus on the gospel. Hindi po pinufocus ni Paul yung kanyang aral sa gospel. Kaya nga minsan sinabi ko bakit ang ating Panginoon Jesucristo may wala na banggit na mga Corinthian, mga Ephesian, mga Galatian? Bakit? Kasi wala pa yan nung nangangaral sa Jesus. Wala nang mga Ephesian, Galatian, Corinthian, wala na yan. Kaya ano yung dapat mo nang ipangaral nung panahon na yun? Kung ikaw nasa panahon neto at hindi panahon ni Kristo, ano lang ang dapat mong ipangaral? Yung sinasabi ng ating Panginoon na walang iba, kundi ang kaharian. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala po yung Galatian na yan. Wala yung Corinthian na yan. Yan ang hindi alam ng mga pastor. Kung sila nag-ibig, think of it. Isipin po namin tayo po mga nangangaral. Tayo po nakakaintindi ng Biblia. Kaya po, hindi ko naman sinasabi. Kasi ito Paul is not intending to focus on the gospel. Hindi niya pinofocus yun. Ano yung kay Paul? Ito So, the book of 1 Corinthians, which is the first book of Paul in the canon, Paul is dealing with the problem in the church calling. Alam niyo po ba? Kaya po nangangaral tayo, tingnan niyo, pagdating sa mga Galatian, ang ating inaaral ay tungkol sa mga problema sa loob natin. Diba? Lahat na kayo. He was, sabi dito he was dealing with what problem in the church. Kaya karamihan sa atin, pagka nangaral dito yung isang pastor, hindi po tungkol sa ipinapangaral ni Kristo, yung kanilang pinakaral. Ang kanila kung inaaral is dealing, pinigil mo yung problema. O, sasabihin mo, tingnan niyo po yung pangangaral ng mga pastor. Na lagi niyang itinutuwid yung isang tao. Sasabihin niya ako, di ba?
Pag ito, hindi ka na pwedeng makikulabido sa mga worldly. Yun ang sinasabi. Yung pangangaral. Yun po ay, hindi ko naman sinasabi ba? Ang katuruan na yun, ay nakaharap ka na sabi ni Paul eh. Kasi ang unang pinapangaraw noon ni Paul ay tungkol sa kaharian. Nung naipangaraw niya na yung kaharian, na ganito ang kaharian, number one, pag nasa kaharian ka, ano ang una mong mapapansin? Sa kaharian, bawal ang masama. Hindi ka tatanggapin ito. Sabi niya, di ba? Paano? Sabi nga ni may isang tututunan niya ko din ako may pag-aaral. Paano mo makikita ang kaharian ng langit? Sabi nga na, yung masakibor. Bakit? Kasi sa kaharian, bawal ang masama. Hindi ka pwede doon. Pag ikaw yung nag-history, hindi ka pwede doon. Yun ang tinutulungan niyo po sa kaharian. Ngayon, yung naituro niya na yun, sa mga akala niya, okay na. Ngayon, pag nagsisimba na ulit sila, nakikita pa ulit ni Paul yung mga bagay na kanila ulit hindi kalubot-lubot na kanilang ginagawa. Kaya ngayon, nag-change si Paul ng kanyang pananalita. Sabi niya nga eh, bakit ba? Iniwanan niyo na ba yung unang aral? Sabi niya, ano yung unang aral? Yung unang aral ng kaharian. Hindi niyo natinggap yung sinasabi ko na sa kaharian ng Diyos, doon, pag may salit ka, gagalit ka. Ang Diyos mismo, papala. Ganun na. Pag naghihirap ka, papagutin ka na. Papayamanin ka na. Pero papayaman sa'yo. Lahat, kasi sabi niya, ang source natin ay galing sa Diyos. Ano sabi sa Biblia? Lahat ng mabuti na nanggagaling sa langit, di ba? Wala naman sinabi ng Diyos na at bumababa galing sa langit. Pinagkakaroon sa langit. Kaya po, why is it? Gusto niyo po ba malaman kung bakit si Paul ito? Sorry, yung Corinthian, yung po kasi Corinthian, yung first book ni Paul, yung po kasi Corinthian, pagbabasahin natin, is the town where he started the church. Doon siya nagsimula sa Corinto. And in that church, there's a lot of problems. Maraming problema. And if you read the book of Corinth, Paul talking about sex, sexuality, homosexual, incest, long hair, short hair, lahat po yun. Hindi mo po mababasa sa Acts 23. Because all of the people came out of a situation where they were mostly prostitutes. Kasi ang Corinto prostitute. Bayan yan. Meron tayo dito nung bayan sa Quezon City. Yung, ewan ko dito sa Marikina. Meron yun eh. Yung lugar na yun is a prostitute na lugar. Baka pa ako, minsan nagpapunta na ako. Sa prostitute na lugar, sabi niya na. Kaya nga po, what's the capital of the Rome? Ito po yung Corinto. What's that also the capital of the Roman world? Eros. Where we got the word erotic from. We got our word erotica. Kaya na sinasabi sa mga yung may mga tablet ngayon, di ba? Eros. Yan. Ano ba yun? Erotica. Parang gano'n. Nanggaling po yun sa word na
Yun po yung goddess of sex. Leslie said, yun po yun. And that was God in Corinto. And Paul went there, and that city was filled with homosexual, lesbian prostitutes because it had the capital temple of the word of the sex goddess. That where everybody went to worship in the act of sex. It was actually a code where sex was the way to worship. So when you read the first Corinthians, Paul is dealing with people who got converted. Yung mga tao na yun, na-convert nila sa pamamagitan ng turo ng kaharian. Kasi wala kayong mga writing na yan. Kaya nung na-convert na ni Paul, yung mga tao na yun, na they are in the sex, na ipamahagi niya, na ipangalan niya na yung kaharian niya. Di naglamon, bumalik ulit sila sa pagiging homosexual, sa pagiging prostitute. Dahil doon nga talaga yung hanap buhay ng Corinto. Kaya nung si Paul bumalik na, ano ba yung mga pinagagawa ninyo? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pag yan ang ginawa nyo, dahil kung sa kaharian ng Diyos, hindi tinatanggap ang masama. Kaya gano'n ang turo nito. Pag pinasa mo yung lahat ng turo nito, bagamat binabahagi niya yung kaharian ng Diyos. But mostly, yung mga pinapangaral ngayon ng mga pastor ay tungkol lahat kay Paul. Hindi na po yung kaharian na yun lamang ang tinuturo ng ating Panginoon. Okay. So, gusto kong maintindihan may ito. Pagkakat meron the priority of Jesus is the kingdom. Kingdom lang ang ibinuro ng ating Panginoon ito. Noong narito siya. Wala naman yan po rin ito. Wala naman nagbuo po rin o Galatians. Wala yan. Nandito pa ang ating Panginoon. Ang pinakahuling talata na makikita mo sa ito ay dun sa Acts chapter 2. Doon, nung siya ay nangaral 40 days, di ba? Namatay siya. Nabuhay na magkulit. Pumunta dito sa earth. Nangaral ng 40 days. Yun lang. At ano yung kanyang pinangaral? Ano? Kaharian. Wala naman po siyang pinangaral na yung Corinto, yung Galatians, yung Ephesians, yung Timothy. Wala po siya Romans. Wala po siya pinangaral na gano'n. Tipo, kasi pag naintindihan nyo kung bakit yun lang ang pinangaral ng ating Panginoon. Marami naman siyang ibig na maunawaan ninyo. Tungkol sa kaharian. Pag sinasabi mo kaharian kasi ito pinamang kahit ni Gulo yan. Kita ko. Gulo. Ito. Napakahalaga po ang kaharian sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga kung babasahin ang libro, sa libro verse 1, sabi niya, chapter 1, verse 1, reading for them. Ang sabi sa Hebrew, chapter 1, though ano, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Doon yun. Pero na
Sa chapter 2 na, tingnan natin ang chapter 2. Ngunit nung chapter 2, ay verse 2 natin, yan. But in this last day, He spoke to us by His Son. So, nawala na yung prophet, ang nagsasalita na yun ay yung kanyang anak sa atin. Yun. Whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Ang world dito, hindi po yan yung earth. Create niya muli ang sanlibutan. So, sabi natin, siya ang isa, kung babasahin natin ang diyan, siya ang inyong pakinggan. Siya, wawala talaga. Siya ang inyong pakinggan. Sinabi niya ba na pakinggan niya si Paul? Na pakinggan niya si Pedro? Alam niyo po, dito naman sinabi si Paul, kasi hindi natin ang gawa, Acts 9, doon lang nagsimula si Paul sa Acts 9. Doon lang siya para na magturo. So, kaya ang priority ng ating Panginoon ay ang isa. Jesus never preached for again. Karamihan po ng mga preacher, number 1 na kanilang sinaulo at yung ating mga kamito. Yung sabi ko dito. Now, kung sinasabi ko, Jesus never preached born again, you have now a problem. Kakaroon ka ng problem. Compulsing of the preacher, preach born again. Jesus mentioned born again once. Beses niya lang sinabi, and He never spoke into a crowd of people. He only spoke that word to a one man, 2 a.m. in the morning. And the man was a religious leader. Kumbaga, sa pag-religiosong tao, kasi nung araw, pag sinabi mong religyoso ka, ikaw ay mga Sadducees, para sa'yo. Yan po yung mga religious men ng araw. Pero yan yung mga kalaban ng ating Panginoon. The main question was important. Ito na yung tanong ng Sadducee na yun. Yung Pariseo na yun. Sabi niya, how do I enter the kingdom? Pero mo isa ka ng reliyosong tao, kumbaga sa ano, alam mo na lahat ang tungkol sa araw ni po, alam mo na lahat yung mga Ephesians, Corinthians, ganyan. Kaya rin kung si Nicodemo, yung mga tawagan ng mga preacher, yung iba na yun. Si Nicodemo, marami siyang alam tungkol kung ano yung mga aral. Kagaya ngayon ng mga pastor, maraming alam. Pero pagdating sa karayan ng Diyos, tanongin mo sa kanila, how do I enter the kingdom? Hindi pag nag-enter ka ng kingdom of God, you must preach the cross. You must preach the Calvary. You must preach the resurrection. You must eat something na mga bagay na yun. Ngunit, pagdating kay Nicodemo, sabi niya,
how do I enter the kingdom? So, we keep preaching what Jesus was never preached. Yung alam ng mga teacher, hindi po minsan preach yung mga ating Panginoon. Kung paano ko rin po ito, gustong ipamahagi sa inyo. So, first, his priority was, ano yung priority ng ating Panginoon? Matthew 6:33, sabi niya, he said, seek ye first, and yung sinasabi niya kay Nicodemo, he said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything you need will be added to you. Ano sabi ng ating Panginoon? Ano sinabi niya? Seek ye first. Nag-usap kami ni Bishop. Doon, sabi ko, pag sinabi sa iyo ng ating Panginoong Hesus, seek ye first. Si Jesus mismo nagsabi, Madel, unahin mo muna ang karayan, ha? Bago ang lahat. Bakit? Sapagkat pag inuna mo ang karayan, everything you need will be added unto you. Pag sinabi niya ito sa iyo, Madel, unahin mo muna yung karayan, huwag mo lang magbigay ng mas una sa karayan. Ibig sabihin natin, diba? Kung mali ang ating Panginoon sa pagsasalita niya, sasabihin niya, seek ye first the book of Galatians. Seek ye first the book of Ephesians. Sa Ephesians, marami kang mababasa doon. Dami mong magaganda yung from chapter 1 to hanggang chapter 5 yan ang Ephesians. Kasi pag binabasa niyo. Tapos, hindi yan sabi. And His righteousness and all these things will be dito. Pag hindi pwedeng magkamali ang ating Panginoon pag sinabi niya, unahin ko muna ito. Kaya po, pagdating kasi sa kaya, napakasimple lang po kasi ang kaya na itinuturo ng Panginoon. Pero marami itong mga mas simplified na katuruan tungkol sa kaya. Unang-una, sa kakarihan, kailangan mag-repent. Repent. Pero mamaya pag-aaralan natin. This subject, okay, so God says, seek ye first the kingdom of God. This subject that we didn't have in Bible school or even seminary. Yeah. Ito nga po yung katotohanan. I went to Bible school, which bishop license was our average. Actually, and there was not one subject we call it kingdom theology. Even at seminary, wala pong tinatawag na kingdom theology. Merong bibliology, ideology, marami pong class. And Jesus said, we must seek it first, the kingdom of God. So, I become a student in theology. Pag sinabi mo pong theology, gumagawa pa ako ng mga term ng mga ano. Pag sinabi mong theology, study of God. And don't know the method. I want to mention this comment here about prophetic. Dapat natin maunawaan. Ayon sa chronology o pagkasunod-sunod, si Adam ay meron ng, pag sinabi mong Adam kasi, tayo po yan. Meron na po tayong 7,000 taon
ayon sa chronology. Ang tao po ay meron na pong 7,000 tao na nananahan dito sa lupa. Simula sa chronology, ayon po sa chronology, 7,000 taon na. Ngayon, ang mundo, yung Earth, o yung planet, o yung nakikita mo sa kalawakan, ang mundo ay mas matanda sa pagkalika kung ilang taon. It could be a billion years or million years. Ngunit walang naitala sa Bible kung ilang taon na ang mundo. Pero ang tao, meron silang naitala kung ilang taon nang naninirahan ang tao dito sa ibabaw ng lupa. 7 taon, 7,000 taon. 7,000 taon. 1,000 lang eh. Ilang generation na yun. Kasi sinanay eh, 100 eh. Namatay. Kung lahat tayo namamatay ng 100 taon. 100 taon. So, 10 generation bago mawala yung 1 year. So, matagal. Matagal na tayong naninirahan. Ang tao, matagal ang naninirahan. Ngayon, ang tao ay meron siyang 7 taon na nanirahan sa mundong planeta Earth. Nang si Adam, ito, dito na po ako magsisimula. Nang si Adam ay sumuway sa Diyos, ito ba? Sa Genesis, nang si Adam ay sumuway sa Diyos, in the 3rd chapter of Genesis, God made a promise in the same chapter. Nung sumuway na yung sila Adam, di ba? O, huwag kang kakain niya, sabi ng Diyos, kumain. From that time, sabi kasi ng Panginoon, pag ikaw ay kumain niya, ikaw ay mamamatay. Simpleng kwento lang naman ito, lagi lang talagang ito. Ngunit, nung kinain na nila yun, binigyan kagad ng Diyos ng solusyon yung pagkakasala ng tao. Ang automatic, nasigyan niya kagad ng solusyon. Ano yung solusyon? Sa Genesis 3:15. Ito kagad, kung nagkasala yung tama, ano yung kanyang solusyon? Genesis, sabi niya, sa Genesis, maglalagay ako sa iyo, sabi niya, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkabuod sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ano po yung ibig sabihin dito? Dami pong nababasa yan, pero hindi maibigay yung pakahulugan niya. Kasi nung nagkasala na sila, Eva at Adan, ang Diyos, nagbigay kagad ng solusyon kung paano yung tao ay makakabalik muli sa Kanya. Kasi nagkasala eh. Unang pinalayos niya na eh. Pero sinabi niya, si Genesis 3:15, ito nga, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkabuo. The woman, sabi nga dito, shall have a seed that shall come into the world and shall crush the head of the authority of Satan, and then shall restore mankind. Maglalagay ako, sabi niya, di ba? Maglalagay ako ng isang binhi sa isang babae at lalabas sa mundo. Ito, sa libutan. Ano? And, sabi niya, and shall crush the head of the authority of Satan. Yeah. And then shall restore men back. At pag na dumating na sa Jesus at na-crush niya na yung authority of Satan, kaya tayo may authority na ngayon. Ano yung sinasabi natin? In the name of Jesus, meron na tayong authority. Pag meron na tayong authority, sinabi niya, and then
shall restore men. Well, pero ito ang tanong. Bakit nung nagkasala ang tao, sila Eva, bakit hindi niya isinan yung sin between Adam and Jesus? Bakit hindi niya kagad sinan? Ito, 4,000 years bago dumating ang ating Panginoon. Nung nagkasala sila, Eva, makusawanin kasi para makayan nalito kayo. Nung nagkasala sila, Eva, meron na kagad solusyon ang ating Panginoon. Yung nga, Genesis 36. Magkakanak at magkakaroon ng bini ang isang babae at yung bini ng babae na yun, lalabas sa, walang iba kundi ang ating Panginoon. At yung ating Panginoon, He will crush the authority of Satan. Pag na-authority niya, ay pagbabalik na, He will then shall restore men back. Kaya meron na tayo ngayon. Yan ang kahalagan. Ang tanong, bakit 4,000 bago dumating ang ating Panginoon? Bakit dapat dun pa lang sa chapter 4? Pwede niya nang ipadala ang ating Panginoon na ito. Kasi sinabi naman niya mga nalagang isang babae. Bakit hindi ba dun sa chapter 4 ng Genesis ipinadala sa ito? Bakit it takes 4,000 years ago bago dumating ang ating Panginoon? Bakit it takes 4,000 years ago bago dumating ang ating Panginoon? Okay. Solve the problem. It is a logical question. Why didn't God send Jesus during the time of Abraham or the time of Moses? At hindi yung panahon na yun. Yung panahon nila Abraham, yung panahon nila Moses, yung panahon ng mga Chaldean, o yung panahon ng mga Assyrians. Ito na po yung mga nasa Bible. Alright, God sent Jesus during the time of David. Pati hindi yan. Pati hindi dumating ating Panginoon during the time of David. Or during the time of Nebuchadnezzar. Bakit? Diba? Bakit yung panahon na yun? At inabot pa ng 4,000 years. Why God don't send Jesus at those past 4,000 years? God said, I sent my son in the fullness of time. Okay. Pakihan mo ngayon Galatians 4. Galatians 4. I will send my son in the fullness of time. Kaya umabot ng meron siyang dahilan kung bakit apat na. Sabi niyo yan, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Diba? In this time, hindi po yung time na orasan. In His fullness of time, when everything was ready. Alam niyo po, napakahalaga ito na napakahalagang pag-aaral na po kung ating pag-aaral ngayon. Yung ibig sabihin ng fullness of time. The word fullness of time means everything was in its right place. The setting was perfect. God always put when He has everything in the right place. Example, when God sent you to earth, diba? Bago tayo dinala ng Panginoon, bago Kanya nilikha sa ibabaw ng mundong ito,
in His fullness of time din yan. Everything is in the right place. Meron ng nung nilikha tayo ng Panginoon, meron ng dagat, meron ng river, meron ng tree, bird, animal, plant, the air, we breathe, everything was in the right place. Nung nandyan na lahat yung mga bagay na yun, nilikha niya na ang tao. That is tinatawag na fullness in the right place. Kung nakahanda na. Ganun din, yung ginawa niya sa ating Panginoon, when everything was in the right place, in the fullness of His mind. Why didn't God 4,000 years before He sent the Messiah? So, it took 4,000 years for there to be a protocol there. Kasi, nakita na ng Diyos na pag dumating na rito ang ating Panginoon ito, yung kanyang mga salita ay naiintindihan natin. Naiintindihan natin ng mga. Listen carefully. It's gonna help us to understand that. A prototype. To understand God's timing, sending the Messiah, anointed King, we have to understand His concept of a kingdom. Magsimula kay Adan, bago dumating ang ating Panginoong Jesus, there was a 4,000 years ago. There was no kingdom on earth, wala akong kingdom sa kaharian that had all the components in it until the Romans arrived. Nung dumating na yung kaharian ng Roma, alam niyo po ba ang Roma? Tingnan mo, ang layo ng Roma, yung pinakasentro ng Roma sa bayan ng Palestine. Yung Roma, sinakop niya kasi ang Palestino. I-colonize yung mga Palestino. Kaya mostly, lahat ng rules ng Roma, yung kanyang yung pagsunod nila ay naaayon, yung mga Palestino ay ayon lahat sa kaharian ng Roma. Kaya there was no kingdom on earth that had all the components until the Romans arrived. The Romans actually set up a prototype of a kingdom that was the closest to God's kingdom. And that's why He came at that time, and God called it fullness of time. It's fullness of time. Why? Bakit? Effective communication depends on correct concept. Pag tayo nag-uusap, magkaiba yung concept natin, hindi tayo magkakaroon ng tunawan. Never na magkakaroon tayo ng pagkakaroon. Pero when the concept of the world and the concept of the world of Jesus ay pareha, ano man yung sabihin ni Jesus at ano man sabihin ng Roma, magkakaunawaan na sila. Kaya, ang ating Panginoong Jesus, ang tawag sa kanya ay hari. Yung meron siyang kaharian, at ang Romans, meron din kaharian. Diba? Kaya ngayon, pag nag-uusap sila tungkol sa hari at sa hari, nagkakaunawaan na sila. Kaya that's the time when Jesus came, dahil nauunawaan na siya ng lahat ng sinasabi niya about the kingdom of God. Yun po yung pinaka-simple explanation. Bakit hindi po? Dahil alam niyo po ba,
kung ating titignan ng history, lahat ng mga kaharian noon, ang ginagawa nila, ganito po eh, pag i-colonize nila yung isang lugar o isang country, o i-invade nila yung isang country, ang ginagawa nila, kukunin nila yung mga babae, kukunin nila yung mga kabataan, dadalhin nila doon sa kanilang lugar, gagawin nilang slave. Ganun yun eh. Ganun ang ginagawa ng mga kaharian eh, bago ang Romans eh. Pero nang dumating ang Roma, hindi po ganun ang ginawa ng Roma. Ang ginawa ng Roman, nagpapadala ang Roman ng isang gobernador sa isang lugar at ang sasabihin ng Roman, kung ano yung ating tuntunin na gobyerno dito sa Roman, ikaw na gobernador na pinadala ko doon. Turo mo yan ha. Hindi na kailangan ang Roma ang pumunta sa Palestino para maunawaan nila yung ano yung kaharian ng Roma. Kundi magpapadala ang Roma ng isang gobernador. Kaya nga si Pilate, ang siyang pinadala doon sa Palestino. Siya yung gobernador, siya yung namamahala. At yung pamamahala niya doon sa Palestino na kinolonize ng Roma, ang lahat ng mga tuntunin niya naroon ay tuntunin ng Roma. Kaya sabi ni Pilate, ito mababasa natin tayo. Alam mo ba, sabi niya, ikaw ba ay hari? Sabi ni Piloto kay Iso, ikaw ang nagsabi niya. Ngunit sabi niya, kaya may nasasabi niya, may nagsabi sa'yo na ako ay hari. Kaya ako ay hari. Sabi ni Pilate, alam mo ba na pwede kitang buhayin, pwede kitang patayin. Dahil yan ang patakaran ng Roma. Sabi ni Jesus, alam mo ba na pwede sa aming kaharian, pwede akong magpadala ng 10 legions of angels para protektahan ako. Sa aming kaharian, pwede akong magpadala ng 10,000 legion. 10 legion. Equivalent to isang legion, equivalent to 6,000. 1 legion is equivalent to 6,000 at 10 legion. Sinabi niya. Kaya, si Jesus Christ at ang Roman Empire nagkakaunawaan. Nagkakaunawaan sila kasi hari at hari na eh. Kaya, napakahalaga na maunawaan ng bawat sa atin. Nandiyan pa rin yung storya kung bakit po takot-takot sa Rome, bakit pinagdala natin. Tapos sabi niya, and he ang kanya pong priority ng ating Panginoon, si person. Itong pag-aaral natin na ito, huwag muna po natin i-focus doon po sa mga investors. Tumuon lang po tayo doon sa aral na ating. Kaya po sinasabi ko, lagi, meron lang isang i-prelate ang ating Panginoon. Walang iba, hindi ang ang daming pastor na nagagalit sa akin. Paano? Hindi nila na unawaan. Ngayon, minsan pag sinisingin mo lang yung kaharian, mali daw yung turo mo. Mag-aral pa daw akong mailip. Alam niyo po, sabi ko, hindi ako ang sisingin ko. Kasi binabasa ko lang ang Bible. Siyempre, sabi ko, bakit yung kaharian na yan, ang tinulog niya? Yan ang sinasabi niya, ba't yan ang naging priority natin? Diniligaw ko daw yung mga tao. Hindi po. Kaya ako pinapakot ko sa ito.
Sabi ko dito, so when God is about to speak into the world, He has to make sure that the world that are going to be invited are common in that environment. So the Roman Empire had all the words, all the concept, the kingdom that God desired on earth. Matthew 8, 7, and 13. And he said, I will come and heal him. 7 by 8, 7 and 13. Then in 13, and to the ito pala. Backward ko lang. Kung bakit. From Matthew 8, from 7 to 13. Ito po yung communication between two kingdoms. Si Jesus at yung isang centurion. Jesus at yung isang centurion. Yung sabi niya, and to the centurion, sa 7. And he said to him, I will come and heal him. Sabi niya sa centurion. Say, but the centurion replied, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof. Ito pong centurion, pag sinasabi mong centurion, siya po yung pagkasano at pwede siya yung kapitan. He's under the kingdom of the Roman. He's under the kingdom of the Roman. Sabi niya, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. Sabi niya. So now, for I too am man, for I too am a man under authority, sabi niya. With soldier under me. So, pwedeng kapitan ito. Sabi niya kayo, sabi pa yun, and I say to them, go and have go, and to another come, and he comes, and to my servant, who did, and he does it. Lahat ng sinasabi ko, tinutupad. Di ba? Sinasabi ko, tinutupad. Kung ating ikukumpara ngayon, yan po yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Basahin ko nga sa Tagalog. Kasi ulang kasi sa Tagalog sabi niya, sa Tagalog 8:9, sabi niya, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim din ng otoridad, na may kawal, na nasa ilalim ko, sabi niya. Sinasabi ko sa isa, pumayo ka. Diba? Tingnan nyo pumayo ka. At siya ay pumahayo. At sa iba naman, halika, sabi niya. At siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Alam niyo po, kung titignan niyo yan, yan ang thinking ng isang servant of God, of Jesus. Sa 10, lang pa rin ito na ito, ay namamana siya. At sinasabi sa mga sumunod, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatato ng ganitong kalimutan na ba? Yung centurion na yun, siya ay nasa isang area. Ngunit nung makaharap niya, ang mas higit na hari, ganun na lang ang ipinagkaloob niya. Kung hari na ito, pag sinabi mo kang hari ka rin, ay pinanggalingan kang isang kingdom. Hindi ka pwede maging hari na wala ng kingdom. Sinasabi natin, pag tayo kumakanta, hari ng mga hari, hindi na natin naiisip na siya ay mayroong kaharian talaga. Na yung kaharian na yun, ay katulad din itong sityo. Kaya nga nagkakaroon na ng good communication ang bawat isa. Dumating dito ang ating Panginoon. Mismo yung centurion
naunawaan niya yung kaharian ng langit na ipinaparating ng ating Panginoon. 11, sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan, sa kanluran, mauubong kasalo ni Abraham, Jacob, sa kaharian na natin. Ngunit, ang mga anak ng kaharian ay itatapos sa kadiliman, nasa labalo na ng pagtatangin ng pangalan ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa centurion, ganyan, payo ka na, mangyayari para sa iyo ang answer ang ayon sa iyong pananampalataya at bumalik na ang alipin ng oras din yung pagsasalita ng ating Panginoon na nasa bahay ng Panginoon, yung oras din bumalik na yung alipin. Kaya pagdating niya doon, magaling na. Ganun ang kanya ng langit. Ganun ang kanya ng Diyos. Pinapaliwanag ng Diyos kung bakit napakalaga ang kanya ng Diyos na dapat natin maunawaan. Okay. Ito po yung mga gusto kong malaman ninyo. Step ko na kasi marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa yung Lord, pero magbibigay na ako ng mga verse. Bakit napakahalaga ang karya? Dami pa ko. I-step ko na mga 3 pages na po yung i-step ko. Kasi mag-11 na. Okay. And that is why a lot of people, ITS, mga taong pinaniniwala ng Diyos, agnostic, walang kaalaman tungkol sa Diyos. A feeling of hate or anger, mga palakaway, they don't want religion. They are looking for something else. Religion does not satisfy your spiritual hunger. Usually, yung mga ipinuturo natin, kahit na pauli-uli, hanggat hindi mo natin na naunawaan ng kaharian na ito, ang laging babagabag sa'yo, bumabagabag sa'yo, ay yung pauli-uli mong ginagawa, hindi ka lang tutulog sa'yo. Diba? Napakahirap talaga na maging matupid sa harapan ng Diyos. Napakahirap lalo na yung sinasabi ng Diyos na pag nagkaroon ng kalang na pagnanasa sa isang babae, nagkakala. Napakahirap. Pero, pag naunawaan mo ang kaharian ng Diyos, naunawaan ko, hindi na magiging salamat sa akin yung mga bagay na hindi ka nagtutulog. Dahil, una kong sinasabi na sa kaharian ng Diyos, ayaw niya yung ganito. Sa kaharian ng Diyos, wala siyang puso, wala siyang siya lang. Hindi siya nangangailangan na, o ano ba gagawin natin? Hindi ganun ng Diyos. Siya mismo yung nagsasalita. Ito, gawin ninyo. Alam niyo po ngayon, pinagtatalunan ang Biblia sa Kongreso ng ating mga gobyerno. Ano yung pinagtatalunan nila? Sabi ng Diyos, ang homosexual is, abo dito. Anong sinasabi, anong ginagawa ng mga tao? Pinagtatalunan nila ang Biblia. Ano sasabihin nila? Hindi pwede yung magkasawa. Hindi mo pwede yung sabihin niya. Panginoon, pwede ba ito? Ako ang gumagawa. Sa kaharian ng Diyos, pag sinabi niya, abo na may, kahit na itong gawin mo, abo. Ang hirap niya. Bawal yun. Pag sinabi niya, bawal yan.
Wala nang dapat pagtatalo. Talagang bawat. Ganun lang kasi ang nandun. Pero ang tao, dahil hindi nila naunawaan yung tuntunin ng nanay na yun, pinagtatanong nila. Gawin na natin. Kasi yan naman yung kalakaran. Para naman yung mga tao, yan ang religious eh. Mga religious na. Talent nila dahil sa ganun. Kaya religious. Nakakawa sila sa mga tao ng mga baklat. Hindi na natin sila ngayon. Sa Diyos, hindi ka nila. Tawag yan. Walang pagtatalo sa kaharian ng Diyos. Yan ang number one. Kaya na napakalaga ang kaharian ng Diyos na dapat natin malaman. Sa kaharian ng Diyos, pag sinabi, hindi pwedeng uminom ng araw-araw na ikaw yung balala sa pasuray-suray. Sinabi ng alam niyo, sinabi ng neto, maging asin ka sa kanila. Yung asin. Ang asin at iting tinatransport. Pag tumikit ka, ikaw yung asin. Pag pumunta ko kay sister, lagi tinangin na ang sister. Pag pumunta ko kay sister Mother, sister Mother ay isang Popo. Yan ba yung pag tumikita ko sa kanya, di lang ako yan, matatransport niya. Hindi pinagbabawal na yun, ang pinagbabawal na sa kaya yung pinagsasabi ng tao. Yung makiayon ka. Ang sinabi ng Diyos, pumunta na doon para maging asin ka. Ganoon lang po kasi ang kaharian. Okay, ito po yung mga verse na ibig kong sa Matthew 5:3. Matthew 5:3, Jesus said, if you spiritually poor, the only thing that can satisfy you is the kingdom of heaven. Okay? Blessed are the poor in spirit. Sangka poor in spirit. That is the Holy Spirit. For there is the kingdom of God. Pag ikaw ay gutom. Pag ikaw ay nagugutom, puti. Ang kailangan mo sa binedyo, yung kaharian, para masatisfy ka. Okay? Why? Because that is what you caused. You didn't lose a religion. You lost a kingdom. Hindi po religion ang makakasatisfy sa iyong pagkapuro spiritual. Kundi ang dami ng Diyos. Ano yung makakasatisfy sa iyo? In Matthew 6, sabi niya, diba? Matthew 6, panayan sa puto. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in heaven, and your Father who is and secret will reward you. So, sabi niya po sa Luke 4:43, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For, ano sabi niya? For, sino po yung makakapagsabi niya? For, because that is why I was sent. Sapagkat sa ganito ako sinugo. Diba? Matthew 13:11. Ito po pa-refer na ng kingdom ko para marami. Pero, ang aralan ng puto, ito ganun. Matthew 13:11. And he answered them, to you it has been given to know the secret of
of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Ngayon kasi, ito yung ano dito. Pag inalam mo kasi, ito, ipagkakaloob kung sa iyo ng Panginoon, ngunit kung binabaliwala mo ang karyan ng Diyos, hindi mo mauunawaan ito. Yan po yung ibig sabihin ng Matthew 13:11. In Matthew 13:24, sabi niya, 13:24, people another parable before the saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. Okay? Matthew 12:28. Matthew 12:28. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Ito po yung isa sa mga pinagtatalunan na ang kaya ng gobernador ay wala. Dito po, pinapatunayan ng Panginoon, but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Okay? The kingdom of God has, that the kingdom of God has arrived on earth. Sabi nga po dito, miracles are not religious activities. Miracles are evidence of another government, and that is the kingdom of God. He said, if I drive out demons by the Spirit of God, he did not say a religion has arrived. A kingdom has arrived. In Luke 9:11, speak to them the kingdom of God and build them. When the traveler is, they follow him, and he will condemn, and he spoke to them of the kingdom of God, and cure those who have need of healing. Una-una kasi, talaga po napakahalaga na makarinig ka ng salita ng Diyos na tungkol sa akin. At yung pagnalaman na yung bagay na yun, susunod na yung healing. At hindi po miracles yun. It's not miracle. It's by the way you heard o yung pananampalataya mo. Kaya na centurion. Siya ay nanampalataya sa akin. Panginoon, sa tulong ang Panginoon. Katulong. Ang galing mo mga kapatid. Alam mo kung sa salita na ng mga sa ating Panginoon, sa mission na sa kanya, nagsasabi na kayo. Alam, sinabi ng Panginoon, sa mission yun. Okay, speak to them the kingdom and heal them. By the way, he didn't speak about Calvary. If you read the four Gospels, Jesus never preached Calvary to the people. He only spoke of them privately to his disciples. Publicly, he preached the kingdom. Why? Because Calvary is not the gospel or the kingdom. It is one of the part of the means. It's not the end. It's only the means. Okay? In Luke 12:52, Luke 12:52, for from now on in one house there will be 5 divided. Okay. 33 yata. Fear not, little one, for it your Father good pleasure to give you the kingdom. Alam niyo po, it is a pleasure ng aking Diyos na ipagpaloob sa akin ang kanyang kaharian. Okay? Luke 16:16. Luke 16:16. Sabi niya, the Lord and the prophet were until John. Yan po Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. John should be preaching the kingdom. The Lord represents Moses, the prophet represents all the
minor and the major part of the Tagalog. The message is not what they said was coming. The message is what is already arrived. Understand the word of the Lord 16:15. That message should be the kingdom. In Matthew 20:13. Panay po mga natuto. Sabihin, but what do you scribe and Pharisees? Hypocrite. Yan pong mga scribe, Pharisees, hypocrite. Scribe at saka Pharisees. Yan o. Pag-aaralan muna natin. At sinabi scribe at saka Pharisees, mga bihasa po yan. Kumbaga sa ano, bihasa po sila sa pag-aaral na. Ngayon, sinabi na natin Panginoon. Ngayon, sino po ang mga bihasa ngayon sa pag-aaral ng mga Biblia? Tayo. Kumbaga, sa ating panahon, sinasabi na natin Panginoon, what do you, kayong mga pastor, kayong mga bidya, kayong mga ano pa man, for you set the kingdom of heaven in people's spaces, for you neither enter yourself nor allow those who will enter to go in. Why? Because you didn't preach the true gospel of our Jesus. Noong panahon ng ating Panginoon, mga karamati. So, Pharisees are the strict adherents to the law and their oral tradition, while the scribe is professional legal expert who drafted and taught Jewish law. In other words, mostly, but not all of them, are then completely their own way. Most of the theology that the word of Christian speaks with God knows nothing about them. Don't put the kingdom in the future. This is what we experience in you. Kami sinasabi ng kaya ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Panginoon, i-experience mo na ang kaya. Marami pa po tayo magkakaroon. Kulang na ang marami. Napakahalaga po yan. Ano kaya sa atin? Why? Kasi wala po tayong naririnig ng mga guro, ng mga pastor, mga ano, kundi yung epistle of Rome. Patay po instruction ang ginagawa ni Paul. Instruction yung mga maling gawa ng church. At gusto natin yun. Bakit? Kasi once na nagagalaw yung ating mga ating pagkakamali sa church, nagagalaw. Nung hininom ako, bigla akong tumigil. Wow! Praise God. Natutuwa ka. Pero pagdating sa area, sabi ng kaya, pag natutunan mo ang kaya, at nalaman mo, at ikaw ay nakapasok ko, lahat ng bagay ay kitagay. Sakit. Ano ba yung kaharian? Sa kaharian ng Diyos, walang mahirap. Sa kaharian ng Diyos, walang hindi mabuti, lahat ay mabuti. Sa kaharian ng Diyos, walang paghihirap. Sa kaharian ng Diyos, walang sickness. Ano ba yun? Sa kaharian ng Diyos. Kaya ano, pag nandun ka sa kaharian, ipipilit mo ba yung sickness? Ipipilit mo ba yung ano? Kasi alam mo na, walang naghihirap sa kaharian ng Diyos. Walang may sakit sa kaharian ng Diyos. Kaya nang sinasabi na lang natin sa ating prayer, Lord, that your will be done. On earth, sa langit, walang sakit, walang mahirap, walang nag-aaway,
walang bundapan, pa, lahat na hindi mo kaya wala akong. Kaya sabi niya, Lord, hindi na-sacred ko na ang iyong kahit yung mangyari ko na marami pa ba tayong pag ngunit hindi ko nakikita. Pagkakalam po natin, marami po ako bibigyan ko. Studying na po. Maunawaan mo. Darating ang araw, ang mga araw ay ang magpapalala. Napakasara pala ang kahit na dapat. Tayo kung natin na o ang Diyos na siya. At salamat mga po kami Panginoon sa namin talaga. Espiritu ang siyang nagpaunawa sa at nagbigay din sa akin o ipinahayag ang iyong kagamitan. Na Lord, maging advance ito at maging kanila pong mga tungtuling na kanila pong na ang iyong kaharian ay napakahal. Kaya Lord, salamat. At ikaw ang Diyos na pinagkakatuwa. Ikaw ang Diyos na video hati ng hari Panginoon. Salamat, Panginoon. Lupay po ng iyong Espiritu, Amen. Salamat po natin.